magandang balita din. Palakpakan po tayo. Ako gusto mo to. Ayan, gusto ko to. Dahil good news po sa ating mga motorista. Sa wakas! Nako, pagkatapos ng ilang linggong sunod-sunod na pagtataas ng ating mga produktong petrolyo, asahan po ang malakihang, medyo big time po na oil price. Yung natin talaga yung pagdidiskwento. Base po sa pagtatayo po ng Energy Department, ito po ang estimate oil price rollback. Okay, ha? Ang diesel, ang pinakamalaki po, inaasahan, 20 pesos daw. Buti naman. Wow, salamat. Oo. So from 140, magiging? Ano na? 120. Pero umaaray na tayo nun. Maaray na. Oo, dahil di ba galing tayo sa 60 pesos. So syempre, maski na sabihin natin, talagang ito ay isang tinatanggap natin, di ba? Big na. time. Rollback. So 20 pesos po ang diesel. Sa gasolina, medyo kapiranggot, 4 pesos. So yung dating umaabot sa 100, magiging 96 na lang. Wow. Di ba? At ang kerosene, Aray ko pa rin. aray ko pa rin. Ang kerosene, 3 piso po ang nasa bawas presyo po. So ayan, ulitin po natin ha. Malaking diskwento po, malaking rollback po para sa diesel, 20 pesos. Gasoline, 4 pesos. At ang kerosene, 3 pesos. Dumating na daw sa Pilipinas nung Sabado ang 329,000 barrels of diesel mula po sa Malaysia. At kasabay nito, makikipag-ugnayan pa rin ang Pilipinas sa Australia, United Kingdom at Israel para sa posibleng oil and energy exploration projects. Aminado naman po si Energy Secretary Sharon Garin na malabo na daw bumalik sa 60 pesos. Why? Secretary, huwag ka naman masyadong nega. Oo nga. Paano kung matapos na itong sigalot sa Middle East, hindi pa tayo babalik? So parang inaano lang niya tayo na parang hinay-hinay. Huwag pa masyado tayo maging masyadong optimistic. Sabi niya, medyo mahihirapan bumalik nga daw sa 60 pesos level kada litro ang presyo ng diesel dahil nga sa mga nasirang oil facilities dyan nga po sa gitnang silangan. It will take months and years, di ba? So, kailangan po talaga natin pa rin manalangin na sana po ay magkaroon na po ng humupa ang tension po dyan sa gitnang silangan.